Welcome to Donmar TV News Channel. Coverage natin kahapon doon sa filing ng kaso ni Senador Pacquiao. Nakausap natin yung kanyang abogado na si Attorney Nicky Garcia at ipinakita natin yung isa sa mga news articles ng Mindan News 2019 na na-quote nga doon na si Senador Pacquiao ay nagsabi na yung 3.5 billion pesos na Sarangani project ay mapupunta nga doon sa kanyang hometown. To my surprise ay parang walang knowledge doon yung kanyang abogado. Parang open siya doon sa tanong natin. Kasi nga, malinaw na malinaw doon, partner Mike. Actually, pinasalamatan nga ni Senador Pacquiao si Pangulong Duterte sa pagkakapasa nga noong batas na nag-aatas nga doon sa 3.5 billion pesos na project. At sinabi niya na mapupunta ito sa Sarangani. Kahapon naman, itinanggi niya na napunta nga yung proyekto sa Sarangani, which was the subject ng pagtatanong ni Pastor. Tinanong lang ang sabi ni Pastor, Manny, ano bang kinalaman mo dito? Totoo ba ito? Yun yung narrative ng mga statement ni Pastor Apollo. Pero yun nga, ang resulta nagsampa ng libel case si Senador Pacquiao. Yung nga yung masyadong mabilis yung mga galaw niya, dapat ay nagpaliwanag. Ang napakadami ng mga access na magpaliwanag siya. Pwede siya mag-press conference, pwedeng statement na malinaw kung ano-ano. Hindi. Ang ginawa, demandahan ka agad. So, kaya nga hindi nga magandang precedent ito sa isang government official. Kasi hindi maganda yun. Dahil nga kahit siya may karapatan pa sa ilalim ng mga batas, pero nagtatanong dapat sagutin. At hindi naman masamang sagutin. Actually, obligasyong sagutin yan. Anyway, ang kaso ay nasa prosecutor's office. Meron pa naman mga evaluation yan. Tingnan natin kung makakakuha sila ng probable cause. Ganun ang purpose yan. Pag nakakita sila ng probable cause, saka lang ipapalit sa court. Pero ngayon, kaya pwede pang pag-usapan ito kasi nasa prosecutor's office pa lang o mas kilalang piskal o prosecutor na tawag ngayon. Hanggat nandyan pa yan, pwede talagang himay-himayin pa nangyayari. At kung gusto nila magpaliwanag pa rin. Pero dahil nga sa government official, mahirap ang kanyang labang ito. Dahil hindi maganda na isang government official ay magiging pikon sa usapin. Marami ho talagang isyong dapat itanong. Pero kung lahat na lang itatanong, ang sagot ay demandahan, hindi maganda yon. Balat sibuyas yun. Pikon ang tawag doon, partner. Pikon talo? Tama ba? Yes, ang pikon talo. Kasi ang employer, taong bayan Pagka dinimanda mo ang taong bayan, napikon ka, ba't ka mapipikon sa nagpapasweldo sa'yo? Sabi ko nga kanina sa ating opening, sinasabi ko, nasanay siya, ang orientation niya, boxing talagang sa boxing, iba yun. Pag sinuntok ka, gaganti ka automatic. Hindi pwedeng hindi ka gaganti. Sa politika, hindi. Pag tinira ka, wake up call yun. Pagka tinanong ka, merong ibig sabihin, mag-adjust ka. Dahil yung pagtatanong, yan ay dapat tanggaping constructive. Dapat tanggaping wake up call. Hindi tanggaping libelo. Ang ginawa niya, hindi wake up call, hindi kung agad ang kanya, libel ito, didimanda kita. Ano yun? Anong klaseng opisyal yun? Mag-aaral ka man kulang ka sa pag-aaral. Partner, take natin si Pangulong Duterte as an example. Sa patapos niyang termino, may narinig ba tayo na may kakasuhan siya sa lahat ng mga paninira, minsan pa below the belt sa kanya, partner Mike? Ito, para lang sa inyong kalaman, dahil alam ko bata ka pa, partner, ng mga panahong yan, kahit naman ngayon. Natandaan ba niyo nung Cory administration? Noong panahon ng Cory administration, Cory Aquino administration po, matindi ang mga kudita. Halos weekly, halos monthly may kudita. 7 kudita yan, pero 4 dyan ang totoo dahil alam ko yan, nag-cover ako dyan Matik na akong mamatay dyan Di ba kinasuhan ni Louie Beltran? Kung kilala nyo, tatatandaan nyo. Batikang manunulat, broadcaster, talagang broadcast journalist po si Louie Beltran. Ano kanya isinulat sa Manila Standard noong mga panahong yon? Si Cory Aquino daw ay nagtago sa ilalim ng kama during kudita. So napiko ng Malacanang, nagalit si Cory dahil sabi niya, Commander-in-Chief ako. Ang advice sa kanya ng mga abogado, demanda mo yan, libelo yan. Commander-in-Chief ka, hindi ka nagtatago ka sa ilalim ng kama. Dapat ng presidente ay lalantad sa crisis. So libelo daw yun. Ipinali ang kaso doon sa RTC, Maynila. Nagkaroon pa ng hearing doon ginawa ang hearing sa City Council kasi hindi magkasya sa court. Nagpunta ng personal si Cory doon. Nandun ako dahil nag-cover ako, reporter ako ng mga panahong yung partner. Alam mo nangyari, hindi rin natapos yun pinatawad din ni Cory. Inintindi ni Cory yung karapatan ni Louie Beltran na mamamahayag. Ganon dapat. Napikon siya pero bandang huli na-realize niya karapatan ng taong bayan, karapatan ng mamamahayag na isulat
kung ano yung sinasabi. Pero yung idemanda mo ng libelo, na-realize niya na, hindi naman tama yan dahil ako'y commander-in-chief, ako'y presidente. Dapat intindihin ko, hindi ako pikon. Ganon dapat ang ginawa ni Pacquiao. Bago ka nagdemanda, pinaisipan mo mabuti. Senador ka pa lang, yung isa presidente, malaki yung pagkakaiba. So wala rin. Kaya ito, tingin ko rito. Ayaw ko nang pangunahan ng mga abogado. Good luck sa mga abogado. Napakagandang kaso nito. Test case talaga ito. Dito natin masusubukan ang kapangyarihan ng sibilyan at ng government official kung ano ang kanilang dapat na ginagalawan at ginagawa bilang mga public servant. Public office is a public trust. Public officer is public trust. Paano ka pagkakatiwalaan kung nagdidemanda ka sa nagpapasweldo sa'yo? Partner. Partner, sa komento ng kabila, biktima raw ng fake news at yung kaso daw ni Senator Pacquiao ay magiging landmark case para doon sa mga nabiktima ng fake news. Ano bang dating niyan sa iyo, Partner Mike? Kung dating sa kanila fake news, di magpaliwanag ka. Ang korte ba magsasabi ng fake news o fake o hindi? Ang sasabihin lang ng korte, kung tama o mali yung pagkakasabi. Pero hindi magdi-decide ang korte na fake news. Kung fake news ang dating sa kanila, magpaliwanag ka at ipaliwanag mo yung side mo. Bakit ka sa korte magsusumbong? Hindi naman ang korte ang nagsabi ng fake news. Di ba mali? Kaya sabi ko nga sa iyo, partner, iba kasi yung mga nag-handle kay Pacquiao ngayon. Mani, mag-ingat ka. Dami nang umalis sa'yo. May inside story ako, may insider ako yung information sa'yo. Marami nang napapag-iwanan ka na. Umalis na sa'yo, nawala ka na sa PDP Laban, iniwanan ka na ng Labor Party. Pati yung mga dapat sumusuporta sa'yo ngayon, isa-isa na rin umaalis. Napapag-iwanan ka naman eh. Yung mga naiiwan sa'yo dyan, yan yung core group na mayroong masamang agenda sa'yo. Kung hindi mo alam yan, kawawa ka naman. Nandyan na ang sumisira sa'yo. Nasa paligid mo. Yan ang problema mo, Manny. Hindi mo alam yon. Ayon naman kay Presidential Spokesman Harry Roque, Partner Mike, hindi na ito nagtataka sa mga komento naman ni Senador Manny Pacquiao dahil panahon na ang politika. Ito'y matapos nga sabihin ni Pacquiao, ito ibang issue naman to, na hindi nare-resolba ng maayos ng gobyerno yung suliranin sa COVID-19. Alam mo naman, Partner Mike, maalala natin, before siya lumaban kay Ugas, di ba nag-iwan siya ng parang hanging na issue. Oo, yung corruption. Pero parang hindi yata na-follow up yun, Partner Mike. Parang hindi niya yata nailabas yung kanyang expose di umano dito sa mga ahensya ng gobyerno na corrupt sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ito, partner, nga yung masama dito. Kaya nga sinasabi ko, dapat maging maingat siya. Wala siyang pakisama eh. Ang nag-expose siya ng korupsyon, hindi naman siya pwedeng siya lang ang mag-iimbestiga niyan. Ikaw rin nag-expose. Hindi. Siyempre, sinabi niya, Blue Ribbon Committee. Yung mga senador, hindi nga kontento sa kanya eh. Ayaw ko nang banggitin, ayaw ko nang silang intrigahin pag-awayin. Maraming senador na hindi naniniwala sa kanya. Maraming senador na yung galawan niya ay alam na politika lang. Paano siya susuportahan ng Senado? Kung ikaw ay mambabatas, dapat yung mga kasamahan mo sa Senado, protocol yan. Respeto yan. Makisama ka ng ayos sa mga senador. Pero ang dating nayayabangan sa iyo eh. Although ang iyong personality sa television parang napakabait mo. Pero yung inside story, yung sa likod ng camera, iba ang galaw mo, iba yung dating sa iyo ng mga senador. Paano ka tutulungan ng mga senador sa iyong labang yan? Tapos ngayon gusto mo mag-ambisyon pa ng mas mataas na posisyon. O di kalabang kanila. Kaya mag-isa ka talaga, Manny. Mali. From day one, mali ang galaw mo. Hindi ko alam kung sino yung nakapaligid sa iyo na dati. Alam ko yung mga dati nakapaligid sa iyo, may pag-asa ka pa, matitino pa eh. Etong mga lumapit sa iyo, mukhang ibang agenda. Mukhang naiinggit sa dami ng pera mo, baka pera mo ang target. Ingatan mo, Manny, pinaghirapan mo yan. Pera, dugo at pawis ang pinaghirapan. Pinagmulan ng pera mo dahil sa boxing. Baka ito mga nakapaligid sa iyo, yan ang target. Delikado yan. Walang malasakit eh. Ay alam mo yung kaso-kaso, pera-pera yan. Pag-file ka, may kaso. Pag nag-file ka ng kaso, may bayan. Alam mo ba yung 100 million partner? Hindi ako nagkakamali ng araw. Ang alam ko, 6% yan eh. Yung Danyos na 100 million, 6% yan, ang babayaran ni Manny sa filing fee. Ito, ang ginagawa niya, ang kumita rito, gobyerno. Automatic yan eh. Yung filing fee, hindi na nawi-withdraw yan. Ma-dismiss o manalo ang kaso, yung filing fee, pasok sa court, yan yung budget ng judicial body. Magkano ang 6% ng 6 million? Malit lang sa kanya yon. Pero ganun ang sistema. Diba? So,
Magastos siya mag-file ng kaso, hindi biro. Although marami siyang pera. At tuhututan siya ng mga nakapaligid sa kanya dahil nga nabitag siya eh. Sinubo siya sa alanganin. Kumagat siya dahil maaaring kulang sa kaalaman. Ako mani kawawa ka dito sa nangyayari ito. Political career mo, tagilid na. Yung boxing mo, malapit na mag-retire yan. Siguro 1-2 laban mo na lang. Alagaan mo na lang yung pera mo at pamilya mo, mas okay. Kung papasukin mo ang mas mataas na posisyon sa politika, hindi naman pakikialam, advice lang po ito, wala kang panalo. Ako nga, tulad ng sinabi ko kanina sa opening, tumakbo kang senador, tagilid pa eh. Yung pakayang national, yung pakayang mas mataas. Ikaw at yung mga tao mo ang sumira sa political career mo. Wala tayong magagawa ron. Problema mo yon, partner. Nako, diba, partner? nangyari yan, partner, bago ang filing ng COC. Parang ano, no? Parang tugma ang pagkakataon. Kasi siyempre, hindi pa nga nagpa-file ng ano bang ang kanyang balak sa 2022, eh eto na, nagpakilala na ng kanyang tunay na kanyang tunay na motibo at ng kanyang tunay na pagkatao itong si Senator Pacquiao. Kasi nga, nag-aabiso ka ng politika, hindi mo alam yung takbo, hindi mo alam ang politika, hindi mo alam kung ano ang epekto. Dapat bago ka gumalaw, alam mo ang positibo at negatibong epekto ng galawan mo. Alam mo kung ako si Pacquiao, ako yung nag-advise, bawa ako tatanungin kung anong dapat gawin ni Pacquiao after lumabas itong isyong ito. Pupunta siya ng Davao. Dapat. Puntahan niya si Pastor Apollo C.K. Buloy, mag-kausapin niya, ipaliwanag niya ng mabuti, tao-tao, lalaki sa lalaki usapan. Sir, ito yan, ganito yan, ganito yan. O palagay ko naman, bibigyan siya ng pagkakataon. Kakaintindihan. Hindi eh. Binanatan niya kaagad eh. Pinersonal pa. Tapos ngayon nagdemandahan pa. So ano yun? So hindi ka pwede sa gobyerno. Bawal ang pikon sa gobyerno. Ang pikon talo.